Good morning, everyone. May buntag sa tanan. It's very nice to be here again. Lipay kay ko nga naa ko ron kauban ninyo. So it is an honor for me to stand here Usa kini ka pribilehiyo nga magbarog sa inyong atubangan and to serve you with the Word of God. ug nga mga lagad ko sa Ginoo pinaagi sa pulong sa Dios nga akong iwali diha ninyo. Yesterday, Pastor Russell asked me to share a message. Gahapon ihangyo ko ni Pastor Russell nga siya ang magwali karon dinhi. I shared on another place Nagwali ko gahapon sa lain nga lugar yesterday. gahapon. So I will repeat that message Ug ako tong balikon nga wali nga akong iwali gahapon. for you because I think it is a very important message. Tungod kay nasayod ko nakita nako nga importante kayo ni nga mensahe alang kanato. I will call several Bible verses, Na ako'y basahon nga mga daghang mga bersikulo gikan sa Biblia. and that is why I made a PowerPoint presentation. Mao na nga naghimo ko og PowerPoint nga presentasyon aron nga ato yung masunod ang ako ang outline sa kumuwali. Where I put the Bible verses, Nga akong gibutang ang mga bersikulo sa Biblia so you can easily check or what I'm saying is biblical. aron nga inyong masusi kung tinuod pa gyud nga akong gisulti gikan pa gyud sa Biblia. So my message is, I am inspired from a book. Karon ang akong mensahe unya na ako'y ipaila-ila ninyo nga libro. It is a book that is used in the Netherlands Usa kini siya ka libro nga gigamit namo dito sa Netherlands to help Christians grow. aron matabangan ang mga Kristohanon nga motubo sa ilang pagpangalagad pagtuo sa Ginoo. It is special for Christians that are regenerated yet, Ug naapon ni siya pagtulunan para sa mga tao nga wala pa maluwas. and it is to feed their souls and their mind to become more like Christ. Ug nga kini siya makatabang aron nga ang atong mga espirituhanong kinabuhi madungagan ang atong kahibalo tutubo kita diha sa atong pagkakristohanon. And we have decided that the book is also will be used in the Philippines. Ug naapod may pag-ampo og nga gusto mi nga gamiton po ninyo nga libro dinhi sa inyong simbahan. But most important from the book Apan ang pinaka-importante nga bahin diha sa libro are the Bible verses that are written in it. ang mga bersikulo sa Biblia nga nasulat sa mao nga libro. So I'm inspired by the book, So nadasig ko sa pagbasa nako sa libro, but I will teach you the Bible this morning. pero ang akong itudlo dili ang libro kundi dili ang mga bersikulo sa Biblia. If you want to have the book Kung gusto mo nga makaangkon sa mao nga libro in a digital version, diha, PDF, diha sa PDF nga version, it is available by me or by Pastor Russell. So you can ask. pwede mong makahangyo kaduol nako or muduol mo ni Pastor Russell aron nga matagaan mo PDF version. I will speak about the certainty of faith. Ang akong iwali karon mag-isgot ko mahitungod sa pagkasigurado sa atong pagtuo. And the first one is, the text is 1 John 5 verse 13. Ang unang bersikulo nga atong basahon sa unang Juan kapitulo 5 bersikulo 13. And this text is written because there were some false teachers that teach something, Kini mao nga teksto gisulat tungod kay daghang mga pagtulunan nga dili mao ang itudlo kaniadto. and because of their teaching, Christians starting doubt about their certainty. Ug tungod sa gitudlo nila nga dili mao nga pagtulunan daghang mga Kristohanon ni atong panahon nga naglibog na sa ilang pagtuo. Can you read? Akong basahon sa unang Juan 5:13, naging diri ang pulong sa Dios. Gisulatan ko kamong tanan nga nagtuo sa ngalan sa anak sa Dios aron masayod nga kamo may kinabuhing walay katapusan. So you can see in this text that there is written to you who believe in the name of the Son of God. Ug kining mao nga teksto ng bersikulo gisulat ni alang kanato nga nagtuo kang Kristo Jesus. So this is a message for Christians who are reborn. So kining mao nga mensahe alang kini kanato nga mga nataw na pag-usab.
who trust on the Lord Jesus Christ. nga nisalig na ni Kristo Jesus. And the goal is also written, Ug ang tumungkod niining mao nga pagkasulat that you may know aron ikaw masayon that you have eternal life, nga na kay kinabuhing walay katapusan and you may continue to believe in the name of the Son of God. ug magpadayon ka sa pagtuo sa ngalan sa anak sa Dios. So there is written knowing, know. So ato makita dinhi nga gisulat ang importante kay nga pulong mao ang pagkahibalo. So it is important that we know things, Importante kayo nga makahibaw ta sa mga importanteng butang. because our feelings can sometimes tell lies to us. Tungod kay atong pagbati, usahay mo sulti kini og dili mao nga ni kanato. So knowing is very important, Mao na ang atong kahibalo importante kaayo. because when we know the truth, Tungod kay kung atong mahibaw-an ang kamatuoran, we can stand strong, makabarog kita nga lingkod unless our feelings or circumstances or what else. o dili kita angay magsalig sa atong pagbati o sa mga sirkumstansya sa atong kinabuhi. And it is a knowing about Jesus, the Son of God. O kining mao nga pagkahibalo mahitungod kini sa anak sa Dios nga mao si Kristo Jesus. To live holy for the Lord, Aron magkinabuhi kita nga balaan alang sa Dios. if you want to do it, it is very important Kung gusto ka nga imo nang buhaton, importante kaayo that you have complete certainty nga kita kinahanglan na kay kasiguruhan sa imong pagtuo about being a child of God, nga ikaw tinuod gyud nga anak sa Dios. so that you don't have to live with fear and doubt. Aron dili ka magkinabuhi nga adunay kahadlok o pagduha-duha. It is an essential thing, Importante kaayo ni siya nga butang. because if you try to live holy Tungod kay kung maningkamot ka nga magkinabuhi nga balaan, without being certain of your salvation, nga wala kay kasiguruhan sa imong kinabuhi, then you have to live holy from your own power. ang mahitabo mao nga magkinabuhi ka pinaagi sa imong kaugalingong katakos. And I will tell you, you will fail if you do Kung that. sultihan di ka, mapakyas ka kung mao na ang imong buhaton. And if you fail, you get disappointed. O kung mapakyas ka, madiskurahe ka, dili nakaganahan. And you are focused on yourself. Tungod kay nag-focus ka, nagtanaw ka sa imong kaugalingon. But we can only live a holy life Apan magkinabuhi lamang kita nga balaan, by the grace of God, pinaagi sa grasya sa Dios, and by the power of the resurrection of Jesus o Christ. pinaagi sa gahom sa pagkabanhaw sa Dios. What the word know also tells us Ang bersikulo nagsulti usab kanato is that the author wants that we know immediately. ang nagsulat sa mao nga libro gusto siya nga ato tayong mahibaw-an. It is not something about the future. Dili kini mahitungod sa umaabot nga panghitabo. It is about now. Karon ang gihisgutan ni importante ang karon. So I want to share with you why we can be certain about our faith. Ug gusto nako nga isulti karon kaninyo nganong kinahanglan nga masigurado nato atong pagtuo. And that is based on two things. Ug kini ibase nato sa duha ka butang. The first thing is God's word, the Bible. Ang una nga butang mao ang pulong sa Dios, ang Biblia. And the second thing is the most important message from the Bible. Ug ang ikaduhang mensahe mao ang importanteng mensahe di sa Biblia. And that is God's Son, Jesus Christ. Ug mao kana ang anak sa Dios si Kristo Jesus. And that He died on the cross Nga siya namatay dito sa cross and resurrected out of the grave. ug nabanhaw siya gikan sa lubnganan. So two things from God, So duha ka butang gikan sa Dios, God's word, the Bible, ang pulong sa Dios sa Biblia, and God's Son, Jesus Christ. ug ang anak sa Dios nga mao si Kristo Jesus. The certainty about our faith is not based on yourself. Ang kasiguruhan sa atong pagtuo dili kini ibase sa atong kaugalingon. So if that is true, Kung kini tinuod, the consequence is you don't have to look to yourself. ang mahitabo mao nga dili na kinahanglan magtan-aw kita sa atong kaugalingon. Because you are not the foundation. Tungod kay ikaw dili mao ang basihanan. So we have to look what Jesus did. So kinahanglan atong tan-aw kung unsa gibuhat ni Jesus. I will read a chapter, Akong basahon dinhi sa Biblia 10 verses from Ephesians 2. nasa Episo kapitulo 2. And Pastor Russell will first read the first 3 verses. Episo kapitulo 2.
Versikulo 1 ngadto sa 3. Nagingon diri ang pulong sa Dios kaniadto patay kamo tungod sa inyong pagkadaotan o pagkamakasasala o gisunod ninyo ang daotang pagkinabuhi sa kalibutan o ang pangulo sa kagamhanan diha sa kawanangan ang espiritu nga maoy nagmando sa mga tao nga misupil sa Dios kaniadto kitang tanan sama kanila ug nagkinabuhi sumala sa tawhanong kailiton ug sa mga pangandoy sa atong lawas sa una-una busa tungod sa atong tawhanong kinaiya gikaligututan kita sa Dios sama sa tanang katawhan. So I will share something from this first 3 verses. Kung gusto na ko nga ipaambit kaninyo unsay imong ipasabot ining mao nga mga bersikulo, What they say about us before we were regenerated. unsay gisulti niini mahitungod kanato sa wala pa kita maluwas. So in verse 1 we can read Diya sa bersikulo atong nabasa that we were dead in trespasses and sins. nga kita sa una patay diha sa atong mga sala. So that means that God sees us before we were regenerated Mao na nga ang Dios nakakita kanato nga wala pa ta mataw pag-usap unsa ang atong kinabuhi as dead in a spiritual way nga kita dai patay tungod sa atong mga sala. because our trespasses and sins. Tungod sa atong mga sala kita patay sa espiritu sa una. So that's not good news. So dili kana maayong balita. In verse 2 there is written Diya sa bersikulo 2 nasulat that we lived according to the world. nga kita sa una nagkinabuhi sumala sa kalibutanong pagkinabuhi. And if the world is, means the people who were disobedient to God, O kini nagpasabot mao kini ang mga tawo nga dili magtotoo sa Dios. don't give Him the glory. O wala maghatag og himaya ngadto kaniya. So we lived according to them. So nagkinabuhi kita sama kanila sa una. In verse 2 is also written Diya sa bersikulo 2 nasulat usab that we lived according to the prince of the power in the air. nga kita nagkinabuhi sumala sa pagdikta sa prinsipe sa kangitngit maong yawa. And that is the devil. Ug mao kana ang yawa. So how we lived So sa una kung giunsa nato pagkinabuhi gave glory to the devil nga kita sa una na ilawom sa gahom sa kaaway and not to God. ug kita wala magkinabuhi alang sa Dios. So that is also bad news. Ug usa kana kadaotang balita And it's very serious. ug kana seryoso kaayo nga kahimtang. We will continue to verse 3. Ug atong padayon diya sa bersikulo 3. It is written, among whom also we all. Ug nakita nato diha nakita usab So no one from us is except from that message. ug kitang tanan sama kaniadto ni anang mao nga isulti sa mao nga bersikulo. We cannot say there are many bad people, but I was good. Dili kita makasulti nga naay daghang mga daotang tao pero dili ko pareha nila. That is a lie. Usa ka nakabaka I was a sinner, tungod kay kitang tanan makasasala. and you was it also, O ikaw kitang tanan makasasala ka. and everyone. O kitang tanan matakusa ka nato makasasala. So we all belong to these people. So mao nga kita sama niining mao nga mga katawhan. There is also written in verse 3 Ug ato pong makita nga nasulat sa bersikulo 3 that we were fulfilling the bad desires of our lust. nga ang atong pagkinabuhi sa una ato ang gitagbaw ang atong lawas nung mga kailitgod. So we did what we wanted Atong gibuhat kung unsay atong gusto and not the willing of God. ug wala natong gibuhat ang gusto sa Dios. There is also written Nasulat po diya sa bersikulo 3 that we were children from the wrath of God. nga kita sa una mga anak kita ug nailawom kita sa kapumot sa Dios. So that means that the punishment from God on sins Mao na nga nagpasabot kini nga ang silot sa Dios tungod sa atong mga sala rested on us. naa diha nagpabilin nga kanato. So this is very serious. Mao na nga kini usa ka seryoso nga kahimtang. Let's make a short summary. Ato kining isgutan ato ning pamupuon nga mga istorya. What the Bible says about us before we were regenerated. Unsa ang gisulti sa Biblia mahitungod kanato kung wala pa kita maluwas. So God sees every person So ang Dios nakakita sa matag tao before regenerating sa wala pa siya magtao pag-usab as a bad person, nga usa ka daotang tao disobedient, dili motuman sa Dios, living according to the world, nagkinabuhi sumala sa kalibutanong pagkinabuhi, living according to the will of the devil, nagkinabuhi sumala sa kabubuton sa yawa,
who is the enemy of God, nga mao ang kaaway sa Dios, living according to our bad desires and flesh, ug nagkinabuhi sumala sa mga daotang tinguha sa atong unodnon nga lawas mong kinabuhi, and under his wrath. ug kita na ilawom sa kapumot sa Dios. So what we can conclude, So unsay atong masulti bahin niini, that there can be any certainty nga wala gid ay kasugiruhan sa atong kinabuhi, about our faith mahitungod sa atong pagtuo found in ourselves. nga makita diha sa atong kaugalingon. Because if you realize what we've just read, Kung imong una-unahon pag-ayaw sa niya atong ginabasa, we know one thing, ato lamang makita usa ka butang. and that it's not about us and from us. Kung nga kini atong mahuna-una nga dili kini bahin nato o gikan kanato, But if there is certainty that is real, kung gusto ka sa tinud-anay nga kasiguruhan sa imong pagtuo, then you have to look to someone else. kinahanglan kang mutanaw sa lain nga tawo kung dili diha sa imong kaugalingon. Who he is and what he did. Kinsa siya o unsa ang iyang nabuhat. And our certainty is only based on God, what I O already ang said. atong kasiguruhan mabase lamang nato diha sa Dios. And that is why we now read the other verses. Ug mao na moadto ta karon sa lain nga bersikulo. So Pastor Russell will read the verses 4 to 10. Ug atong basahon ang episodos gikan sa 4 ngadto sa 10, nagingon dinhi apan dako kayo ang kaluoy ug ang gugma sa Dios alang kanato nga bisan gani nga mga kaniadto patay na kita sa espiritu tungod sa atong pagkadaotan, gibanhaw kita niya uban kang Kristo ug naluwas kamo tungod sa grasya sa Dios. Gibanhaw kita niya uban kang Kristo aron maghari uban kaniya dito sa kalangitan, ug gibuhat kini sa Dios aron sa umaabot ng mga panahon ipakita niya ang naghingapin niyang grasya diya sa kaayo nga iya ipakita kanato pinagi kang Kristo Jesus, kay pinaagi sa pagtuo na luwas kamo tungod sa grasya sa Dios, dili kini inyong buhat o dili gasa sa Dios. Busa walay makapasigarbo niini sangli, dili man kini bunga sa inyong mga paningkamot, mga binuhat kita sa Dios o gibuhat kita niya diha kang Kristo Jesus aron magbuhat kita sa maayo nga mao iyang tuyo alang kanato. So verse 4 start with the word but. Ug diha sa bersikulo atong makita nga nagsugod kini sa pagsulti mahitungod sa gisulti sa Dios. So that tells us that there's a change. Ug atong makita nga adunay kabag-uhan sa atong kinabuhi. So the first 3 verses were focused on us. Ug ang primero nga tulo ka mga bersikulo nagapunting kini kanato, And now we start to focus on God. ug karon magsugod kita sa pagtan-aw sa gibuhat sa Dios. And there is written in verse 4, Ug atong makita nga nasulat diha sa bersikulo 4 God is rich in mercy. nga ang Dios di ay adunahan siya ug dato siya sa kaluoy. And mercy means Ug ang kaluoy nagpasabot kini that it is given by a good heart nga kini maging hatagon kinasingkasing nga paghatag, and received by anyone ug kini madawat ni bisan kinsa who don't deserve that. nga dili angayan nga mudawat niini. Mercy is the deepest way of love. Ang kaluoy mao kini ang laom nga paagi sa paghigugma. And there is written that God is rich in mercy. Ug nasulat diha klaro kayo nga ang Dios abundansya siya sa kaluoy. So he has a lot of mercy. Mao na nga daghan og abundansya kayo siya sa kaluoy. And the reason why he has so much mercy Ug ang rason nga nung ang Dios adunahan kayo sa kaluoy, is written behind. ug kana nasulat diha. That is written because of his great love, Nasulat ka na ug napadayag ka na tungod sa iyang dakong gugma. which he loved us. Ug kini mao nga dako nga gugma, kini nga gugma alang kanatong tanan. So that big mercy that came to us Aron nga ang dakong kaluoy nga may abot nga ni kanato, is thanks to the great, great love of God. kini gibase sa dako ug dako kayo nga gugma sa Dios. So his heart is full of love. So ang iyang kasing-kasing napuno sa gugma. And with that heart, Ug yan ang mao nga kasing-kasing he loved us gihigugma kita niya. in a very, very deep way. Sa paagi nga grabe gayud kalawom nga klase sa paghigugma. And that is enormous, enormous.
ug kana usa ka kahibulungan ug dako kayo nga paghigugma. That is so big that we can't understand. Ug dili nato na siya matugkad o masabtan. Let's continue to verse 5. Padayon kita diya sa bersikulo 5. There is written again what we were, O kini nagapasabot o nagsulat kung unsa kita kaniadto. even when we are dead in trespasses. Nga kaniadto di ay kita patay tungod sa atong mga sala. So that means the opposite from when we are alive in good works. O kakaron nabuhi kita pinaagi sa grasya sa Dios. So when we are dead So kung kita patay and we were in that state, o kita nagpabili niya ng mao nga kahimtang, God made us alive. ang Dios mibanhaw mibuhi kanato. And He did it together with Christ. O kana gibuhat sa Dios pinaagi o kauban ni Kristo Jesus. So we are made alive in Christ alone. So kita nabuhi diha ni Kristo Jesus o diha lamang kaniya. And there is written behind, by grace you have been saved. O diha sunod na sulat nga kita nasuwas pinaagi sa grasya. So again about grace, So kini nagisgot na usab og grasya, thanks to God salamat sa Dios. and not to ourselves. O dili kini magpasalamat dili kini tungod sa atong kaugalingon. Let's continue to verse 6 and 7. Padayonon nato diha sa bersikulo 6 ug 7. In verse 6 is written, He raised us up, Ug atong mabasa din sa bersikulo 7 nga kita iyang gibanhaw made us sit together in the heavenly places in Christ Jesus. o kita iyang ipalingkod dito sa langitnon nga bahin sa kalangitan. And in verse 7 we read about Ug diha sa bersikulo 7 ato pong mabasa that God has exceeding riches of His grace. nga ang Dios di ay grabe abunansya ug dagingapin ang iyang grasya nga ni kanato. And in His kindness toward us. Ug ang iyang kaayo nga ni kanato. So again, there is written about how rich the heart of God is. Ug karon ato na pong makita kung sa gayud ka abunansya ang grasya sa Dios diha sa iyang And kasingkasan. that is very big. Ug kana dako kaayo And that it's full of grace. o kana puno sa grasya And it is kindness. o kana puno sa kaayo And it is toward us. o kini alam kanato. So again, there is written about grace. Karon atong mabasa nga gipasabot apod unsa gyud ang kanindot sa grasya sa Dios. So there is repeated again that is thanks to God. O kini gibalik-balik pagsulti aron masabtan nato salamat sa Dios. And not thanks to ourselves. O dili kini atungod kanato. Let's continue to verse 8. O ato kini padayon diha sa bersikulo 8. And there is written that by grace we are saved. O diha atong mabasa nga kita naluwas tungod sa grasya. And also that it is a gift from God. O kini usa ka gasa sa Dios. So again, there is written about grace. So karon iyan na po gibalik pagsulti nga kini tungod sa grasya sa Dios. So again, the writer wants to remind us O gusto ang nagsulat ini nga pahinumduman ta niya pirmi that it is thanks to the heart of God. nga magpasalamat ta pirmi sa kaayo ug sa grasya sa Dios. And He gave us that. O kini gihatag niya nga ni kanato. So why was there a possibility to be saved Ngano nahimo magposible nga kita maluwas and to be certain about salvation? o nga kita makasiguro sa atong kaluwasan That is because God is rich in mercy, tungod kay ang Dios abunansya siya sa pagkaluoy. that He has a great heart with a great love, Nga siya adunay dakong kasing-kasing ug dakong gugma which He loved us, nga kita gihigugma kaayo niya even when we are dead in nga trespasses. bisan kita patay tungod sa atong mga sala. He made us alive in Jesus Christ, Iya kitang gibanhaw o gibuhi pinaagi ni Kristo Jesus, together with Christ, kauban ni Kristo Jesus, and He has exceeding riches o diha sa iyang grabe nga kadako sa iyang gugma. of His grace, Diha sa iyang grasya, and He gave that grace to us. o iya ka nang gihatag ganhi kanato. So the answer why we can be certain So ang tubag nga nung kita pwedeng makasigurado, about our faith mahitungod sa itong pagtuo, is only thanks to God. o kining tanan salamat tungod kay ang Dios ra gyud ang mao'y rason ini. And what God did for us in His Son, Jesus Christ. O kung sa gibuhat sa Dios pinaagi niya kang Kristo Jesus nga iyang bugtong anak, So if we doubt about salvation, mao nga kung kita nagduha-duha sa atong kaluwasan, we have to always look what Christ did kinahanglan ato ara kanunay tan-awon si Kristo Jesus. and what the character is of God.
O kung unsa kaayo ang unsa kanindot ang kinaiya sa Dios. Because we found certainty only in Him. Tungod kay ato lamang makita ang kasiguruhan sa atong pagtuo diha kaniya sa Dios. So if you are reborn yet, So kung ikaw wala pa makasigurado sa imong kaluwasan, and there are some lies in your head, ug daghang kayong mga pagduha-duha ug bakkat na nasimong una, you have to fight these lies kinahanglan imo kini pakigbatukan kining mao nga mga bakkat na nasimong una. with the truth of God's word Pinaagi sa kamatuoran sa pulong sa Dios, and what God has written in His word about Jesus Christ, ug unsa ang gisulat mahitungod sa Dios bahin ni Kristo Jesus sa Biblia. and what He did. O unsa ang iyang nabuhat. Do not look to yourself, Ayaw pagtanaw sa imong kaugalingon. because there is no solution, Tungod kay wala ang solusyon sa imong kaugalingon. and you are not the foundation of the certainty. O dili ikaw ang pundasyon sa kasiguruhan. Okay, I will continue later, Ug ako padayon yung kiniunya, but first I want to share something about God's word. o gusto nako nga ipaambit kaninyo unsa ang pulong sa Dios. If you are not reborn yet, Kung wala pa ka mataw pag-usab, that is possible, posible ka na, then I want to show you akong ipakita nimo that the Bible shows us nga ang Biblia nagpadayag kanato that God wants that you come to Him. nga ang Dios gusto siya nga moduol ka ngadto niya. And I will read a few verses Ug na ako'y basahon nga pipila ka mga bersikulo from the Bible, dinhi sa Biblia which is written by God, nga gisulat sa Dios, and God cannot lie. ug ang Dios dili mamaka. So if it is written, Kung kini gisulat, it is true. tinuod yun ni. So if I read that, Kung ako ning basahon, it is true. tinuod ni siya. So if we will read in the Bible So kung atong mabasa sa Biblia, that we can come to Christ, nga kita pwede ni moduol ni Kristo, that there is the possibility, nga naay posibilidad, then you can come to God in Christ today. nga ikaw di ay pwedeng moduol sa Dios pinaagi ni Kristo Jesus karon gyud adlaw. There are many verses in the Bible, Daghan mga bersikulo sa Biblia, but I will read a few. ako lamang basahon ang pipila. First, Isaiah 55 verse 3. Diya sa Isaiah 55 bersikulo 3, Incline your ear ipaminawa o iputang ang iyong dalunggan and come to me. ug duol kamo kanako. And then the promise, Ug ang saad mao kini, ear and your soul shall live. ang imong kalag or espiritu mabuhi. There is no doubt. Wala kay pagduduha na. In Matthew 11, there is written, Diya sa Mateo 11 adunay nasulat, verse 28, bersikulo 28, come to me, duol kanako all you who labor and are heavy laden, ang tanang gibug-atan o gikapuyan, and the promise I will give you rest. ug ang akong saad mao nga tagaan kamog kapahulayan. John 3 verse 16 Nasa Juan 3:16, says, for God so loved the world kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan, that He gave His only begotten Son, ngayon gihatag iyang bugtong anak, that whoever believes in Him nga si bisin kinsa ang mosalig ug motuo kaniya, should not perish dili malaglag, but have everlasting life. apan makabaton og kinabuhing walay katapusan. So everyone who believes in Him So bisan kinsa nga motuo kang Hesus, should not perish, dili mawala, that is certain, sigurado na, but have everlasting life. apan makabaton og kinabuhing walay katapusan. That is also certain. Sigurado pud na. If it's not certain, Kung dili na sigurado, then it's God a liar, so ang Dios makakon. and He is not. Apan ang Dios dili makakon. Romans 10 tells us Ang Roma Kapitulo 10 nagsulti that if you confess with your mouth nga kung imong ikumpisal diha sa imong bakba the Lord Jesus nga si Ginoong Hesus and believe in your heart ug motuo ka diha sa imong kasing-kasing that God raised Him from the dead, nga ang Dios nagbanhaw kaniya gikan sa mga patay, you will be saved. maluwas ka. So if you confess with your mouth, So kung imong ikumpisal isulti diha sa imong bakba believe it in your heart ug motuo ka diha sa imong kasing-kasing that Jesus Christ resurrected for you, nga ang Ginoo nabanhaw tungod nimo, you will be saved. maluwas ka. There is not written maybe you will be saved. Walang kasulat nga tingali luwas ka. There is written you shall be saved. Ang nasulat mao nga sigurado gyud nga lumaluwas ka. So what we have to do So ang angay natong buhaton are two things.
Duha ka butang. We have to come Una, moduol ka, and we have to trust. o kinahanglan mo salig pud ka. And coming to Jesus means Ug ang pagduol ni Kristo Jesus nagpasabot kini that we talk to Him nga kita mo makikistorya kaniya and tell them that we are sinners ug mosulti kita kaniya nga Ginoo makasasala ko and that it's not about us nga dili kini tungod nato ug bahin nato and it's not from us ug dili kini gikan kanato and it is an acknowledge ug kini mao ang pagdawat that only Jesus worked on the cross nga si Kristo Jesus lamang ang namatay dito sa cross and His resurrection ug ang iyang pagkabanhaw is all what is needed nga mao lamang kini ang gikinahanglan and complete to save you. ug kumpleto kini aron sa pagluwas kanimo. So if you are not reborn yet, So kung ikaw wala pa matao pag-usab, you can tell this to the Lord Jesus. imo kining angay nga buhaton ug isulti kini ngadto sa Dios. And what you have to do also Ug kinahanglan mao pud ni ang imong buhaton. is trust on the work of Jesus. Kinahanglan mo salig ka sa gibuhat ni Kristo Jesus dito sa cross. Because it is written in the Bible Tungod kinasulat niya sa Biblia, and the promises of God are faithful, ug ang mga promesa sa Dios matinumanon ug tinuod kini, you have to trust what the Bible is telling us. kung unsa ang isulti sa Biblia kinahanglan imo kining saligan. That if you are trust on the Lord Jesus Christ, Nga kung ikaw mo salig ni Kristo Jesus, you will be saved. maluwas gid ka. So you have to come to Jesus Kinahanglan mo duol ka ni Jesus, and trust on Jesus ug mosalig ka ni Jesus, and what He did, ug sa unsa iyang gibuhat, and that He bared our sins on the cross, nga kita iyang gidala ang atong mga sala dito sa cross, and He resurrected, ug nga siya nabanhaw gikan sa mga patay, and that He defeated the devil and his demons, ug nga siya nagbuntog sa yawa ug sa mga demonyo, and get victory about our sins. ug nga siya nagbadaogon sa sala. And if you, once when you are saved, Ug nga kung ikaw maluwas na, then there is a very important message. adunay usa ka importante kay nga mensahe. And that is what I want to share from John 10. Ug mao kini ang gusto nako ipambit kaninyo gikan sa Juan kapitulo 10. That is written, Nasulat and I give them eternal life, nga naghatag ako kanila kinabuhing dayon and they shall never perish, o dili na sila mawala neither shall anyone snatch them out of our hand. o wala na'y makakuha kanila gikan sa akong mga kamot. So when you are saved, Kung ikaw luwas na, and you are reborn, na tao na kapag-usap, then it is a mighty truth ug usa kini kadako nga kamatuoran that no one has the power nga wala na si bisan kinsa nga ay gahom to pluck you out of the hand of God. nga kuhaon o makuha kaniya gikan sa kamot sa No Dios. one can do that. Walay makabuhat niya na. No devil, Na karon, no demon, walay demonyo, not a false teacher, walay mga dili sakto nga mga magtutudlo, no one. wala gid bisag usa. So once when you are saved, So kung ikaw luwas na, you are saved in Him. iluwas na gid ka diha kaniya. And then you have to keep in Him. O kinahanglan magpabilin ka diha kaniya. But God will hold you Apan ang Dios magkupot kanimo in His hands. diha sa iyang mga kamot. And it's very important to realize. O importante kay nga nato nang marealisar. Because if the devil wants to fight to you Tungod kay kung ang yawa makig-away nimo, and put lies in your o head, butangan bakak ang imong hunahuna, you can defeat the devil ay imong mapildi ang yawa, and his lies ang iyang mga bakak. with the truth of the Word of God. Pinaagi sa kamatuoran sa pulong sa As Dios, you can say to the devil, o pwede ka musulti nga to sa yawa. if you want to doubt you, Kung gusto ka nga makigbato kaniya, that he is a liar, kung sultihan imong yawa nga siya pagkakot, and you can say to him anyo kan makasulti ka nga to kaniya, that there is written nga kini nasulat, that he can't steal you from God. nga dili kaniya makawat o pagkuhagikan sa Dios. So use the Bible So gamita ang Biblia to know the truth aron makabalo ka sa kamatuoran and fight against the lies o makigbato ka batok sa mga bakak from the devil. gikan sa yawa. That is very important. Importante kayo kini. So know the Bible by yourself. So kinahanglan imong tunan ang Biblia sa imong kaugalingon. Listen to faithfully preachers Kinahanglan maminaw ka pag-ayo sa mga insakto mga magawawali who explain the Bible as the Bible is mentioned. na ang Biblia ilang gipadayag o ilang gipasabot pag-ayo That will help you a lot. o kini makatabang kayo kanato.
I want to continue to the cross and the resurrection of our Lord Jesus Ug Christ. magpadayon ako mahitungod sa cross ug pagkabanhaw ni Ginoong Hesus I Kristo. want to share you something about justification, Ug magahisgot ako mahitungod sa kining gitawag og pagkamatarong or being justified. nga kita mahimong matarong. Justification is the action of declaring Ug kini mao nga pagkamatarong usa kini siya ka deklarasyon gikan sa Dios or making righteous in the sight of God. nga ikaw mahimong matarong diha sa pananaw sa Dios. I will tell it in a more easy way. Ako kini ipasabot sa simple nga paagi. When you are righteous, Kung ikaw matarong, that means that God looks to you nga ang Dios nagtan-aw na karon kanimo and see that you are good. ug nakita na niya nga ikaw maayo. Not because of yourself, Dili tungod sa imong kaugalingon, because that is written in Romans 3 verse 24, tungod kay nasulat sa Roma 3 bersikulo 24, being justified ang pagkamatarong freely by His grace kita nadawat ato kini pinaagi sa grasya sa Dios, through the redemption pinaagi sa pagluwas that is in Christ Jesus. nga pinaagi ni Kristo Jesus. So that means if we come and trust on Jesus Nagpasabot kini nga kung kita moduol o mosalig ni Kristo Jesus and we get regenerated, o nga kita mabag-o na, that means that God sees us as justified people. o ang Dios magtan-aw ka nato nga kita mga matarong na nga tao. That means that God sees us as righteous O makita na sa Dios nga mahal nga kita gipakamatarong na based on the work of Christ. base sa pulong ni Kristo. And it is because of the resurrection of Jesus Christ O pinaagi sa pagkabanhaw ni Kristo Jesus that we are resurrected with Him. nga kita nabanhaw kauban niya, That we are alive in a spiritual way. nga kita buhi na sa espirituhanong pagkinabuhi. And because of the cross, O pinaagi sa cross where Jesus bared our sins, nga dito ginalansang ang atong Ginoo and the punishment on the cross, o yung nadawat ang silot sa kapungot sa Dios, we are completely free from guilt. kita karon na kumpleto na o nakagawas na gikan sa atong makasasala And from shame, o pinagi sa kaulaw because Jesus bared that all. tungod kay kanang tanan gidawat ni Kristo Jesus dito sa cross sa iyang pagkalansa. So it means the same as this example. O kini nagpasabot, If I am a criminal kung ako usa ka kriminal, and I go to the court, wato ko sa korte, then a judge have to punish me kung ang usa ka huwis mo silot kanako. because I did things wrong. Tungod kay nagbuhat ko dili maayo. But if someone is entered the court O kung adunay mosulod sa korte, and says, give me that punishment, ug maingon ang mao nga tawo ni sulod nga ayaw na sa siluti, ako na lang ang siluti. then the punishment is laid on him So ang silot sa mao nga makasasala ibalhin nga niya, and I am free. ug ako nga nakasala makagawas na gawas na. So God the Father is the judge So ang amahan, ang Dios nga amahan mao ang maghuhukom, and His Son Jesus Christ ug sa ang iyang anak nga mao si Kristo Jesus was willing to pay my guilt gusto ang Ginoo nga siya mao imubayad sa atong pagkamakasasala and bear the punishment of God. ug iyang dawaton kung unsa ang silot sa atong mga sala gikan sa Dios. So if that is laid on Jesus Christ, So kung ang atong sala tuana gibutan na ngadto ni Kristo Jesus, then it is not for me anymore. so kini wala na ko'y labot niini. And I am completely free. O karon kumpleto na nga ako nahimo na akong gawas nun. And it is important to realize. O importante kayo nga imo ning masabtan, I want to continue from Hebrew 10 verse 10, o akong basahon sa Hebreo kapitulo 10 bersikulo 10, where it's written ug nasulat that by that will we have been sanctified o kitang tanan giluwas through the offering of the body of Jesus Christ pinaagi sa paghalat sa lawas ni Kristo Jesus once for all. kausap para sa tanan. After we are justified Human kita nga gipakamatarong and righteous in the eyes of God, ug matarong na kita ngadto sa Dios. that starts also another process. O adunay nagsugod pod nga laing bahin sa atong kinabuhi. And that is what we call O sanctification. mao kini ang ato ang pagkinabuhi nga balaan matag adlaw. And that means that we start living for the glory of God. O kini nagpasabot nga kita nagsugod na og kinabuhi alang sa himaya sa Dios. And live a holy life. O kita magkinabuhi nga balaan nga kinabuhi.
And it is after being justified. O kini nahitabo human kita gipakamatarong. So first you have to become righteous for So God kinahanglan importante kinahanglan mamatarong ka atubangan sa Dios. before you start to live a holy life. Dili ka makasugod sa pagkinabuhi nga balaan kung di ka magsugod nini. You cannot live a holy life Dili ka magkakinabuhi nga balaan if you are not righteous yet. kung dili ka matarong atubangan sa Dios. That is very important to realize. Importante kaayo ni nga imong masabtan. And sanctification has nothing to. Your certainty is not based on sanctification. O ang ato ang kasiguruhan sa pagto wala kini gibase sa atong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi nga balaan. Sanctification is very important Ang pagkinabuhi nga balaan matag adlaw importante kaayo. because God wants to have the glory in our lives. Tungod kay gusto ang Dios nga makita niya himaya kani sa atong kinabuhi, But our certainty is not based on how we live. apan ang atong kasiguruhan sa pagto wala kini gibase kung giunsa nato pagkinabuhi. I will say something about Hebrew 10 verse 10. Ug akong basahon ang Hebreo kapitulo 10 bersikulo 10, There is written at the end, naay nasulat diha sa katapusan, once for all. kausa og alang sa tanan. That means that what Jesus Christ did on the cross, Nagpasabot kini nga kung unsa gibuhat ni Jesus ngadto sa cross, and that He bared our sins, nga iyang ipasaan ang atong mga sala, that it are not only the sins from the past, ug dili lamang ang sala sa atong sala kaniadto, but also the sins from today, ang atong sala pod karong adlaw, and also the sins I will do in the future. apil po nini nga gipasayo ang atong sala kabuhaton sa umaabot. And that is very important to Ug realize. importante kayo ni nga atong marealisar. Because if I sin today, Tungod kay kung makasala ko karong adlaw, I don't have to doubt about my certainty. dili kinahanglan nga mao kini ang makapahimo kanako nga magduha-duha sa akong kasiguruhan, And I don't have to worry about my sins in the future. ug dili ko angay mabalaka sa akong sala sa umaabot, Because my certainty is already is there already because of what Jesus Christ did. tungod kay ang akong kasiguruhan sa kaluwasan, gibase kini kung unsa gibuhat ni Kristo Jesus dito sa cross. So if I sin, So kung ako makasala, I don't have to doubt. dili ko kinahanglan magduha-duha sa akong kaluwasan. The only thing what I have to do Ang ako lamang buhaton, is repent. maghinulsol sa akong mga sala. And I think this is a very important message. O usa kini ka importante kayo nga mensahe. Sometimes I ask to the people here, Usahay akong pangutanaw ng mga tao, are you in Jesus Christ? naa ba ka ni Kristo Jesus? Are your sins forgiven? Ang imong mga sala napasaylo na ba? And they answer yes. Kung moingon sila, oo. But as I ask, will you go to heaven? Pero kung ako sila pangutanaw mo ato na sigurado ba ka mo atong langit? Sometimes they say no, Usahay mingon sila dili ko sigurado. because of their sins from today. Tungod kay ilang ginahuna nakasala pa sila. That is a lie. Usa ka nakabaka. If you are already reborn yet, Tungod kay kung ikaw na tao na pag-usap, you don't have to doubt, dili ka kinahanglan magduha-duha. or you will go to heaven or hell. Kung magduha-duha ka, malangit ba ka o mato kag impierno? You will go to heaven Sigurado mo ato ka sa langit. if you are regenerated. Kung ikaw na tao na pag-usap, gibag-o na sa Ginoo. So you don't have to doubt about your certainty. So kinahanglan dili ka angay magduha-duha sa kasiguruhan sa imong kaluwasan. You only have to repent. Kinahanglan ra gyud ka maghinulsol kung makasala ka. But don't doubt. Please don't do that. Ayaw gyud pagduha-duha. Gihangyo ti ka ayaw pagduha-duha. So it is very important to memorize these verses. So importante kayo nga inyong memoryahon kining mga bersikulohan. If this is a struggle for you. Tungod ug kung mao kini ang imuhang problema, memoryahan kining mga bersikulohan. So again, Jesus died for my sins from the past, for today, and for I will do in the future. So ang Ginoo nagpakamatay ug ipasaylo niya ang tanan ako mga sala kaniadto karon ug sa maabot. Let's continue to the next verse. Padayon kita nato sa sunod nga bersikulo. It is written in Galatians 2 verse 20. Nasulat niya sa Galacia 2:20, There is written, nasulat, I have been crucified with Christ. ako nalansang na kauban ni Kristo, It is no longer I who live, dili na ako ang nabuhi, but Christ lives in me. apan si Kristo maunay nagbuhi ug nagpuyo ng hinako.
And the life which I now live in the flesh, O kining akong pagkinabuhi karon, I live by the faith in the Son of God, ako nga kining gibuhat ug nagkinabuhi nako sa pagtuo diha sa anak sa Dios. who loved me Nga nahigugma kanako. and gave himself for me. O gihatag niya iyang kaugalingon nganhi kanako. So it is certain So sigurado gayud that the old Tobias, nga ang karaan nga Tobias who was a sinner, nga makasasala, that he's dead. patay na to. He's no longer alive. Wala na mabuhi itong karaang Tobias. He died with Christ. Namatay na siya uban ni Kristo. And because of that, Christ lives in me. O tungod kay ang kamatuoran mao nga si Kristo mao nay nagpuyo kanina ko, And I live by the faith in Jesus Christ, o nagkinabuhi nako diha sa pagtuo diha ni Kristo Jesus, who loved me and gave himself for nga me. nahigugma kanako, gitugyan niya ang kinabuhi para kanako. I can live an other life. Nagkinabuhi nako og bag-ong pagkinabuhi. I was dead, Patay ako kaniadto, but in Christ I am alive, ug diha ni Kristo karon buhi nako. so I can also live like Christ Mao na nga makakinabuhi nako sama ni Kristo Jesus. and be like Christ Nga mahisama ako, papareha ko niya. and walk in the same way he walked, O maglakaw ako, magsunod ako kaniya. and that I look like him, Nga mahimo akong sama kaniya. that I think like him, Nga magunaw ako sama ni Kristo. that I act like him. O magkinabuhi ako, ang akong mga buhaton sama na gyud kaniya. And of course it's not only for me, O kini dili lamang alang kanako, it is also for you. tinuod pud ni kanimo nga naluwas na. So this message helps you very So kining mao nga mensahe to live according to the will of Christ, nga magkinabuhi sumala sa kabubuton ni Kristo to realize what happened aron atong makining masabtan when you get regenerated, nga akong kita maluwas. that you are dead Nga ikaw patay kaniadto, and the sin has not any power over you, o ang sala wala na gahom diha kanimo, so you don't have to listen to the sin so dili na ka kinahanglan magtagad sa sala and any temptation. o sa tanang mga tentasyon. That is very important. Importante kayo ni. I will continue to glorify God Karon magisgod ko mahitungod sa paghimaya sa Dios. because this is the highest goal of a man, Tungod kay mao kini ang atong pinakataas nga pagkinabuhi, that we give glory to our God. nga magkinabuhi kita aron mahimaya ang Dios. We are made for the glory of God. Gibuhat kita alang sa kahimayaan sa Dios. God created us because He wants to have the glory in our lives. Gibuhat kita sa Dios aron nga siya mahimaya sa atong kinabuhi. There is written in 1 Corinthians 10, verse Isulat niya sa unang Korinto kapitulo 10:31, therefore, Wherefore karon whether you eat or drink, magkaon ka or moinom, or whatever you do, bisan unsa imong buhaton, do all to the glory of God. buhata kini alang tanan sa kahimayaan sa Dios. So this verse tells us, O kining mao nga bersikulo nagsulti kanato, whatever we do, bisan unsa atong buhaton, we have to live for the glory of God. kinahanglan magkinabuhi kita alang sa kahimayaan sa Dios. So whatever we do So bisan unsa atong gibuhat, means that it has influence on all aspects of our life. kini adunay dakong kausaban nga ihatag sa atong kinabuhi. We came to Christ as a person, Miduol kita ngadto kang Kristo ingon nga tawo, and we have given ourselves completely, ug atong gihatag ang tibuok natong pagkatawo ngadto kaniya. and not just apart from Ug us. wala lamang ang usa ka bahin sa atong pagkatawo. Because we gave ourselves completely, Tungod kay atong gitugyan ang atong tibuok kinabuhi ngadto sa Ginoo, every aspect of our life ang tanang aspeto sa atong kinabuhi, has the goal sa atong pagkinabuhi, to glorify God. kinahanglan mahimayan ang Dios. And that means that we live a holy life Ug kini nagpasabot nga kita nagkinabuhi og bala, magkinabuhi balaan, according who God is, ug nga kini sumala sa kabubuton sa Dios. holy. Balaan. So, living a holy life, again, So kini pagkinabuhi nga balaan, is not a way to earn your salvation, dili kini aron nga maluwas ka, but it's a consequence of your salvation. mao kini ang resulta sa imong tinuod nga kaluwasan na kinabuhi ka nga balaan. So, your certainty is built on what Jesus did, Ang imong kasiguron sa kaluwasan gibase ni sa ang gibuhat ni Kristo Jesus, and the consequences ug ang resulta mao
that we are dead nga kita patay and made alive in Christ Jesus. ug nabuhi kita diha ni Kristo Jesus, And because of that, ug nga piko tungod ni ana it is possible for us to live holy. posible nga kita magkinabuhi nga balaan. Because God gave us new desires Tungod kay ang Dios naghatag na kanatog bag-ong kinaiya and a new heart ug bag-ong kasing-kasing, in the process of regeneration. ug mao kana ang proseso sa pagka bag-o diha ni Kristo. Okay. I will continue to 1 Corinthians 5 verse 17. Ug akong padayon na diha sa 1 Korinto 5:17, There is written, nasulat diha, therefore, karon if anyone is in Christ, kung kinsa bisan kinsa nga nana ni Kristo, he is a new creation. usa na siya ka bag-o nga binuhat. All things have passed away. Ang tanang daan milabay na, Behold, karon all things have become new. ang tanan nahimong bag-o na. So that means if you are in Christ, O kini nagpasabot ka kung ikaw na ni Kristo, if you are reborn, kung ikaw na tao na pag-usap, then you are a new creation. ikaw bag-o nang binuhat. Before you were regenerated, So wala pa ka maluwas, the Bible identifies you as a sinner. ang Biblia nagsulti nga ikaw makasasala. So you were created by God, So ikaw gibuhat sa Dios, but a sinner. apan nagkasala. After being reborn, Apan sa diyang na tao ka pag-usap, you are a new creation. bag-o na kang binuhat. So God created you new, Kung ikaw gibag-o na sa Ginoo, and you are not defined as a sinner o anymore. wala na katanaw sa Ginoo nga makasasala, You got a new identity, bag-o na ang imuhang pagkatao, and that identity is in Christ. o ang imong pagkatao na na ni Kristo Jesus. So who I am in the most deeply way So kung kinsa ako, is in Christ. ako na na ni Kristo Jesus. So that means So nagpasabot kini, because Christ cannot change, tungod kay si Kristo Jesus dili siya mausap, or what He did cannot be undone, o ang tanan niya gibuhat dili na pwedeng usbon, that who I am o kung kinsa ako, is very certain o kini sigurado, and cannot be changed. o kini dili na mausap, dili na mabago. So who I am is in Christ, Kung kinsa na ako diyan ni Kristo Jesus, that gives a lot of rest. kini naghatag na og kasiguruhan. Because when I lose my job, Tungod kay kung mawalan ako ang akong trabaho, Christ is the same. ang atong Ginoo pareha ra gihapon. And because of Christ is the same, my identity is in Him. Tungod kay si Kristo kanunay siyang magpapili, di siya mabako, ako parehas pud niya. I am the same. Ako sama pud kaniya. So my value is not in my job, So ang ako ang pagkatao wala na ko gibase sa akong trabaho, and not on what I do on school, o kung wala na ko ni gibase kung unsa ang akong gibuhat sa eskwelahan, not of any of my actions, wala kini gibase sa tanan akong mga gipangbuhat or my religious activities. o sa tanan akong gibuhat sa simbahan. Who I am is also not in what I feel. Ug ang akong pagkaako dili na pud base sa akong gibati. It is also not about your marriage, Ug dili na pud bahin sa atong kaugalingon. or it's a good marriage or not. Ug maayo ba ang atong kaminyon or dili? It is also not about how people treated you, Ug dili pud base kung giunsa ka pagtratar sa mga tao. or anything else which is not Christ. Ug bisan kinsa o bisan unsa nga dili si Kristo Jesus. And it's very important to realize, Ug importante kayo nga aton ning mahibaw-an. because life can be very hard. So, Tungod kay ang atong kinabuhi mga igsoon, grabe gyud kalisod. and it is again very important to realize, Ug importante kayo nga atong marealisar. because if my life changed, Kung akong kinabuhi nausab na, who I am changed not, ang akong pagkaako karon diha ni Kristo dili na gid kini mabago. and that gives rest. O kini naghatag nato og kahupayan. So unless what my circumstances are, Bisan unsa nga mga sirkumstansya ang moabot, because my identity is in Christ, tungod kay ang akong pagkaako na ana ni Kristo Jesus, I can have rest. makapahulay nako. It is also a protection against sin. Ug usa po ni siya ka paagi nga kita malayo sa sala.
if people want to encourage me Kung gusto ang mga tao nga ilaha kong dasigon, and say that I did good things, kung musulti sila nga nagbuhat kong maayo, sometimes there is pride in me. naay mugawas or na ako'y mabati nga mura kong manghambog. And I let reign my flesh. O nga karon kinahanglan ako ang kontrolahon ang akong lawas nun nga kinaiya. But if I am assured Apan kung ako sigurado, and I realize that kung ako nang nahibawan, my identity is not in my actions, nga ako ada yung pagka-ako karon wala gibase sa akong mga gibuhat, not in my bad actions, dili pinaagi sa akong mga dili maayo nga gipangbuhat, or in my good actions, o sa akong mga maayo nga gipangbuhat, that will protect me kini makapalikay kanako to answer on an encouragement nga akong tubagon kung naitaw nga mudayeg nako, in a fleshly way. o dili na ko mutubag sa unod-non nga klase sa pagtubag. And it will protect you to other sins. O kini magaprotektar kanimo sa uban pang mga sala. This was just an example. Usa lamang kini siya ka ehemplo. So this is very important to realize. So kini importante kayo nga atong marealisar. I want to close with you O gusto na ko nga tapuson ang mensahe, with one verse usa ka bersikulo nga atong basahon, which is written in the first Philippians verse, nasulat kini sa Pilipos 1:6 and it is verse 6. ug nasa bersikulo 6. There is written, Ug nasulat, being confident on this very thing, o kini akong gituuhan usa ka butang that he who has begun a good work nga si kinsa ug ang Dios nga nagsugod og maayo nga buhat dinhi kanako, in you dinhi kanako, will complete it until the day of Jesus Christ. iya kining kumplitohon hangtod sa adlaw ni Kristo Jesus. So if you are reborn, So kung ikaw na tao na pag-usap, you know that God started a work in you. ug nahibaw kang ang Dios nagsugod na og buhat og maayo diha nimo. And this verse gave us the promise O kining mao nga bersikulo naghatag kanamo nining mao nga saad that God will complete that work. nga ang Dios diay kumplitohon niya kung sa gisugdan niya sa So kinabuhi. that means that God will hold us Nagpasabot kini nga ang Dios mo tabang kanato. and He will keep His eyes on us. Ug ang Dios kanunay magtan-aw magbantay kanato. So we can trust on God So makasalig kita sa Dios that we are close to Him nga kita suod ug duol ngadto kaniya and we stay close to Him. ug magpabilin kita nga suod ngadto kaniya. Or better I can say, O tingali inaniyon pagsulti He is close to us siya suod ug duol kanato. and He will stay close to O us. magpabilin ang Dios nga duol o magbantay kanato. So we live in a relationship with our Lord, O kung magkinabuhi kita diya sa to relasyon sa Ginoo, and therefore that is needed o kini gikinahanglan that we spend time with Him. nga kita magagahin og oras ngadto sa Dios. And what I share today, O kining akong ipaambit kaninyo karong adlaw, maybe I am the one tingali ako who is most needed of this message. ang nagkinahanglan nining mao nga mensahe. Because I struggled a lot with Tungod kay ako sa akong kaugalingon, grabe daghan kay kog mga naagian nga mga pagsulay. and that is why I want to share with you. Ug mao na nga gusto nako kining ipaambit kaninyo. Please memorize these verses. Kung pwede lang, memorize ninyo kining mao nga mga bersikulo. And if you pray, use these verses in your O prayers. kung kamo mag-ampo, gamita kining mao nga mga pulong sa Dios sa inyong mga pag-ampo. And read the word of God. O basahon ninyo kanunay ang pulong sa Dios. Unless if you are feeling bad, O kung inyo kining mabuhat, or your circumstances are hard, o kung ang inyong mga sirkumstansya sa kinabuhi lisod kaayo, it is possible to have peace kinahanglan nga makaangkon kamo kalinaw. because of this certainty. Tungod niining mao nga kasiguruhan. So please remind yourself So ay pahinumdumi ang inyong kaugalingon many times sa daghang paagi about this message. mahitungod niining mao nga mensahe. That your certainty is based on Christ alone, Nga ang inyong kasiguruhan sa pagtuo o kaluwasan na alamang kang Kristo Jesus, through the grace of God alone, pinaagi sa grasya sa Dios lamang and for the glory of God o alone. sa himaya sa Dios lamang. And know where is your identity in, O ang imong pagkaikaw karon that it is in Christ Jesus, nga ikaw na ana di ay ni Kristo Jesus, so it cannot be changed, so dili na ka na mausab,
and that God will hold you ug ang Dios magpupupot kanimo until our Lord Jesus Christ will come back. hangtod nga si Kristo Jesus mobalik sa kalibutan. Amen. Amen.